Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout muna tayo, shoutout. Shoutout. So, shoutout Ma'am Fairy Aba. Paano ba hulihin ang similya ng bangus? Hindi ko rin alam eh. Yung sperm ng bangus. Anong gagawin doon? Paano? Pull the trigger, hello. Jamir, hello. Ma'am Eva Santos, hello. Sabi gano'n ni Mark Jan Manalaysay, ngayon ko naiintindihan, pinapanood ko nung dati, bata pa ako. Shout out, Sir Mark Jan Manalaysay. Sir Edgar Aure, hello. Sir Philip Estrada Carl. Taga dun daw siya sa Butuan. Ma'am Linsudo, kamusta na? Yan, nakapag-comment ka na rin ng shoutout, Ma'am Linsudo. Shoutout. Sir Raymond Pulgar, hello, from Quezon Province. Ma'am Lintamori, shout out. Sir PCCP Tech, hello po. Sir Domingo Arador, watching from Siargao Island. Yan may mga beach sa Siargao. Magkaiba pa yung Surigao, di ba, sa Siargao. Magkaiba yun, ano? Sir Ranmes, hello. Sir Albert Abento from Tacloban, Leyte. Hello. Sir Michael Mateo. Sir Drawmaker. Ma'am Bato or Sir Alren Namata from Davao. Jan Diabe, hello. Sir UPS, hello. Sir Kalakaz Toyem. From Castillejos, Zambales. Goatlink Cycle Channel. Gusto sumama sa ghost hunting. Saan po ba kayo? Sabi ko ni Big Yellow Birdie, ba't parang gumamit? Yung si Joaquin Montes. Oo nga di ba? Sir Emir Crisostomo, ang masakit doon, dinamay yung Sogo. Wala namang ginawang masama yung Sogo. Nagbebemba. Siguro nung nagkakagulo doon, sayang hindi natapos. Bad trip siguro yung mga nandun. Hindi natapos. Sir Manny Reyes, sa San Francisco City Hall Admin Department. Salamat po, Sir Manny Reyes. Ma'am Hana Hombre. Shout out Sir Bungo. Ito na, shoutout ko na si Sir Starex. Anyway, proceed tayo dito sa ating ipinasa sa Brigada 7 po uli. Naalala nyo noong ako hindi ko na naabutan to eh. Hindi ko na naabutan to itong, yung di ba nagkaroon ng parang, wait lang prediction dati nung mag-year 2000 na mag-end of the world na, naalala nyo yun? Yung ganung balita dati. Tapos, meron pa nga sinasabi na lahat daw ng computer doon titigil. Di ba? Magpapasok yung year 2000. That was 25 years ago, no? Kapapanganak ko lang yata noon nung time na yun eh. Kasi ako 25 na ako eh. Actually, magto-26 na ako. So, kapanganakan ko ito nung mga time na yun. Paniniwala ang ating naririnig tungkol sa nalalapit na pagkagunaw ng mundo. At dito mismo sa ating bansa, isang kulto ang isang kulto? ang araw na ito. Doomsday Tunnel. Pangatlong beses ko nang mag-cover dito sa probinsya ng Leyte. Sa pagkakataong ito, ang lalakbayin namin ay ang munisipalidad ng Leyte. 2 oras. Boy pa kaya yung mga kulto na yan dyan ngayon? Mula Tacloban. Kapapanalo lamang ng bayan ng Leyte bilang pinakamalinis na munisipalidad sa buong Pilipinas. Mabibighani ka hindi lamang sa linis at ganda ng bayang ito, kundi pati na rin sa kabutihang loob ng mga tao, na kadalasan nga'y nagiging dahilan upang sila'y
linlangin. So dito pa lang parang sinasabi ni Sir J. Tarok na medyo uto-uto yung yung mga taga diyan sa lugar. Kasi ang tono niya madaling linlangin eh. Ganoon naman talaga kasi sometimes pag sobrang babait ng mga tao, yung parang open sila sa lahat hindi sila nag-iisip ng niloloko sila. Doon nagkakaroon ng opportunity yung mga manloloko talaga eh. 'Di ba? Kaya ngayon sa panahon ngayon kailangan maging alerto. Hindi mo naman kailangan maging masama ang ugali, 'di ba? Pero yung maging alerto ka man lang sana sa pwedeng mangyari. Ang pakay ko sa bayang ito ay si Mang Seferino Quinte, ang pinuno ng grupong Romano Katoliko. Romano Katoliko. Roman Catholic yun May pagka-ermitanyo ang klase ng pamumuhay ni Lolo Quinte. Ang 80 taong gulang na lider ay ginagalang ng karamihan sa 80? Tanda na, no? O fake healer. Pero ang niya pa, no? Ang lupit pa nung katawan niya, no? Naging pinuno ng Romano Katoliko. Binuo ni Lolo Quinte ang Romano Katoliko sa paghahanda sa umano'y ikalawang pagdating ni Kristo sa lupa. May nabasa akong surat, Pikang Santo Papa Haruma. May nabasa ako ng magazine galing kay Pope John Paul II. Kudak Santo Papa. May picture pa nga niya ito eh. Halatang si Arnold Clavio yung nag-dub, Nakasulat doon na pagdating ng taong 2000, may mangyayari. May mangyayari ng mga milagro pagdating ng year 2000. Hindi lang natin alam kung ano yun. 2 taon na ang nakalilipas ng itatag ni Lolo Quinte ang Romano Katoliko. Madalas itong ilarawan bilang isang kulto, subalit itinatanggi naman ito ni Lolo Quinte. Base umano sa mga itinuturo ng simbahang Katoliko, ang paniniwala ng kanyang grupo. Tungudan ako mulaod, naginhatag haira. May paniniwala ako ayon sa utos ng Diyos. Mahalin ang Diyos sigit sa lahat. Bigyan ng pagkain kung sinong nagugutom. Bigyan ng inumin kung sinong nauuhaw. At huwag pumatay. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang karamihan na kulto ang Romano Katoliko. Ilang beses sinasabi, no? Ito'y dahilan sa mga seremonya at alituntunin ng grupong ito. Ang pinakakontrobersyal ay ang ginagawang paghahanda ng Romano Katoliko sa umano'y pag-ulan ng apoy pagsapit ng year 2000. Bugas, Naghahanda kami ng bigas, asin, petrolyo, posporo, kalan, at kung ano pang makakatulong pagdating ng 4 na buwan. Kalan. Pero alam nyo, may parang totoo din yan eh. Kasi, I mean totoo na may ganyan talaga. Kasi nung, di ba, meron ding ganyan yung 2012 dati. Naalala nyo yun? Year 2012, parang mag-e-end din ang mundo. I don't know, sa Amerika yata yun, yung kulto na merong nagbenta na sila ng mga ari-arian nila. Kasi sabing ganon, magugunaw na talaga ang mundo. Kumbaga, i-enjoy nyo na kung ano meron kayo. Yung ginawa ng mga member, mga properties nila, binenta na nila, nilustay na nila, para i-enjoy. Parang ang sabi nung leader nila, binibigyan na kayo ng Diyos ng pagkakataon daw na i-enjoy lahat ng sarap na pwede nyong makuha. Kaya yung ginawa nila, yung iba gumawa na nga ng krimen eh. 'Di ba? At after pagdating daw ni Jesus Christ, parang nagiging stricto na daw ang lahat. Dahil magsisimula tayo ng new beginning, yung mga kasalanan natin clear na. 'Di ba? Ang kulit nga nun eh. Hinahanap ko, nakalimutan ko na kung anong kulto yun eh. I think sa US yata yun. Yung ganun. 2012 yun eh. Sa highway pa lamang, makikita mo na ang mga miyembro ng Romano Katoliko na dala-dala ang kanilang mga baon. Mga baong dadalhin nila sa lungga. Ayos ah. Dala nyo, ano po yan? Asin. Asin. Oh. Asin, marami asin. Asin. Okay. Tapos, Ito po. ito, mayroon mga kumpurmi. Ano? Ano po yan?
Toothbrush. Okay. Mula sa munisipalidad ng Leyte, Toothpaste. may 6 na kilometro ang lalakarin patungo sa pinakakuta ng Romano Katoliko. Anay pa. Lalakarin? Ano na? Di ba may ahas dyan? Matapos ang matalahib na daanan, tatawid Yan ang din kinakatakot ko eh. Pag yung may mga explore na yung may mga damo-damo, yung may mga ano-ano, hindi mo masasabi baka sakmalin ka ng ahas dyan, men eh. Di ba? ilang bukid kung saan ang lalakaran mo ay madulas, malagkit at malalim na putikan. Hindi mo na kailangan ang sapatos mo rito. Oo, may iwan ng sapatos mo dyan. Sabi ng guide namin, may 1 oras at kalahati ang paglalakbay mula sa kalsada hanggang dito sa lugar ng Tapos babalik ka ganyan din, ano. Romano Katoliko. Ang nakalimutan niya sabihin, yung magandang daan. Dito mo makikita, no? Kaya siguro hirap, nung mga time na yan, hirap sigurong puntahan yan ng mga taga-gobyerno, yung makapaghatid ng serbisyo. Kaya tuloy, I do assume nung time na yun, wala pang cell site nung mga oras na yan, di ba? So yung information na nakakapunta talaga dyan limited. So walang option yung mga tao na makinig sa iba kundi dun sa naglilider-lideran lang sa kanila. No? Oo, di na. Ano yun? SOP yan. Security. Ah, kakapkapan. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating na namin ang Sitio Abo-Abo. Layo, no? Ng mga kinte ang 4 na ektaryang lupain na ito. Mataba ang lupa at mayaman sa mga pananim kung saan ang mga miyembro ng Romano Katoliko ang nagpapayabong. Sa bandang paanan ng bundok ay masisilayan ang daan-daang mga kabahayan. Sa ilalim ng mga bahay ay matatagpuan ang mga lunggang magsasagip umano sa kanilang... So just imagine, yung community nila, sila lang ang nag-uusap dyan. Walang outside na information na pumapasok. Kaya madali para sa leader ng kulto na i-manipulate yung yung mga miyembro niya. Kasi walang mapagkukumparahan yung mga miyembro niya. Basta sinabi ni Tatang, ganito yung mangyayari. Parang siya yung propeta dyan eh. Di ba? buhay pagdating ng pinaniniwalaang dilubyo. Kuweba. 2 taon nang naghukay ng mga lungga ang grupong Romano Katoliko. Ayos ah. Di ba mahirap dito? Di ba magkukulaps yan? Pinuntahan ko lahat ng mga tao ng tatay ko. Ano sila, pinaalam ko sila kung mag-ano ka tayo, magkakanin tayo. Dahil sabi daw sa yung libro ng Santo Papa, mayroon daw darating na mga masama, ngayon daw na yeto. Tinan mo ha. Sabi daw sa libro ng Santo Papa, unang-una, ano ba yung libro na yon na tinutukoy nila? Na ipabasa niya rin ba sa mga yon? Sa mga miyembro niya? Kasi sometimes, no, hindi naman natin alam, baka mami inimbento lang yun eh. Diba? Yung nabasa ko sa libro ng Santo Papa, unang-unang tanong, hindi naman sa panghuhusga, marunong bang magbasa yung si Tatang? Pangalawa, ano ba yung libro na tinutukoy niya? Ano ba yon? Magazine ba yon? Or pamphlet ba yon? San ba nang galing yon?
At yung talagang nabasa niya, ay yun talaga ang nilalaman nun, yung libro na yon. Malamang English yun. Kung Santo Papa yon, it's either, ano ba language ng, ng Rome? Diba? Maaring Italian ba? Rome, Italy? Or whatever, kung ano yung, ano ba language ng Rome? Or Vatican language? Latin ba? Vatican. Official language. Latin or Italian. So kung kung sasabihin mo na Santo Papa yung niyan, it's either Latin or Italian yon nakasulat. O kung gustong maintindihan ng ibang tao sa ibang panig ng mundo, ang pinaka-close na maiintindihan natin, isusulat yan in English. Ang tanong, hindi naman sa pangmamata, alam naman natin na walang edukasyon dun sa lugar nila. May expect mo ba yung leader nila na maiintindihan yung nakasulat sa English? Na yun ang tinuturo niya ngayon sa mga member niya doon na alam mo na yung sinasabi daw ng Santo Papa ay end of the world na daw sa year 2000. Noong unay ang pamilya Quinte lamang ang nagsimulang maghukay ng mga butas sa lupa. Mabilis na kumalat ang balita sa mga taga-Leyte at iba pang lugar kung kaya't nagdagsaan ng mga tao na naghukay na rin ang kani-kanilang mga lungga. Ano, hinukay nyo ba muna? Paano nyo ginawa yung mga tanan? Ay, ano lang yung ginamit namin? Talagang matok lang, pala. Sa pasinsin. Oo. Hinukay niya na. Hinukay namin yung ganadala namin sa labas, yung lupa na. Tsaka delikado yan eh. Baka bumigay yan eh. Yung disenyo ng mga tanan. Sinuro ng tatay ko. Siya nagturo na ganito ang design. Ito ang itsura ng mga underground tunnels. May pasukan sa bungad at parabang may mga kwarto na tulad din ng sa hotel. Ayos May mga espasyo ang bawat pamilya kung sakasakaling umulan ng apoy. Hindi umano sila masusunog. Pero wait. Let's say granting, no? Granting na umulan ng apoy. Nandiyan kayo sa loob ng kuweba. Umulan ng apoy, di ba? Hindi ba parang maluluto din kayo dyan sa loob? Ano nga yung nasa tube na hinahanda pag Pasko? Di ba magiging ganun kayo doon? Di ba, man? Ano ba yan? Sa logic pa nga lang bagsak na ito eh. Kasamang mga miyembro ng Romano Katoliko, pumasok kami sa isang lungga. Pero sad to say ha, sad to say. Baka ngayon gawin yan, may maniniwala pa rin dyan eh. Sa ganyan. Isang Petromax lamp, ginalugad namin ang mga tunnels. Nabatid ko na maliliit ang mga espasyo para sa isang pamilya. Maging ang daanan ay alanganin kapag nagsabay-sabay ang mga tao. Wala ring lugar para sa palikuran. Ang tanging mayroon lamang ay ang daluyan ng hangin. Yung hangin dito, galing sa labas. Galing sa labas. So hindi makakabot yung apoy dito. Hindi. Kasi malayo to eh. Malayo na to. Oo, malayo to. May exhaust sila, system. Nakakayanin ng mga lungga ang mahigit sa 1,000 katao. Yung iba nang tatawanan, di bali lang yun, para okay lang sa amin na pagtawanan kami, wag lang mangyari yung sinasabi doon sa Bible na by the So ang palusot nito pag hindi na nangyari yung gusto nilang mangyari, no? Ang magiging palusot niya mga yan. Salamat sa Diyos dininig ang panalangin natin na hindi niya ginunaw ang mundo. Kasi kung titingnan mo, no, let's say totoo nga naman yon or granting nakaligtas sila dahil doon sa ginawa nila. Paano sila magsisimula lahat? Puro apoy na ang buong mundo nun. Saan sila magsisimula nun? 'Di ba? Na sa New Testament na uulan ng apoy. So nandoon naman talaga, mababasa naman talaga yun eh. Wag lang silang mabahala at wag silang maalarma sa labas. Ay may mariligtas naman pagka totoo yung pagdasal panalangin mo. Bakit pinatigil ang paghuhukay at pinasara ang mga tunnel?
Malalaman natin sa pagbabalik ng Brigada 7. Nakialam na ang ano ah. Ang aming kabrigada ang loob ng mga doomsday tunnel. At habang nasa loob sila, bigla na lamang lumindol. Mapapaisip ka tuloy bigla, kaligtasan nga ba o kapahamakan ang kahihinatnan ng paghahandang ito? Isang komunidad ang nabuo ng Romano Katoliko sa gitna ng mayamang lupa sa Sitio Abu-Abu, Leyte. Isang komunidad na malapit sa kalikasan. Sa gitna ng payapang pamumuhay ng mga taong ito, lingid sa kanilang kaalaman, ang tunay na trahedya na kailangan nilang paghandaan. December 7, 1999 nang magsagawa ng Geohazard Assessment ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR Region 8 sa Sitio Abu-Abu upang alamin kung maayos ang isinasagawang paghuhukay ng grupong Romano. Dati ano no, may pakialam sila sa ganyan no, yung gobyerno ng Pilipinas. Para bang iniisip nila yung welfare ng ano ng mga kababayan natin na naliligaw ng landas. Ini-inspection, biro mo pag-aaksayahan nila ng panahon na inspection niya sa kabila ng mahirap puntahan yung lugar, 'di ba? Pero sa ngayon hindi na ginagawa 'yan eh. Kahit may kulto na magtayo na diyan, walang pakialam ang mga tao, 'di ba? Katoliko. Ano found out na dapat walang taong papasok doon kasi it's unsafe. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga rekomendasyon ng DENR. Kailangan ng ihinto ng mga miyembro ang paghuhukay sa mga lungga. Kailangang iwasan ng mga miyembro ng Romano Katoliko na pumasok sa mga tunnels, lalo na ng mga bata dahil delikado ito kapag may malalakas na pag-ulan o maganap na lindol. Oo, wala kasi suporta eh. Some of the tunnels there, manipis ang roof. Yan. Saka medyo may soil na. Yung ibig sabihin na hindi na bato, parang soil na ba? Pag malakas yung ulan, papasok yung tubig, malaking... Matutunaw. Tapos yung mga bata sigaw pa ng sigaw, di ba? Yung vibration nun. Malaking tension na... May tubig na, oh. Sige nga, explain niyo. Bukod pa sa isinagawang pag-aaral ng DNR, napag-alaman pa na nakahimlay sa ibabaw ng Leyte Fault Line ang munisipalidad ng Leyte. Isang oras matapos kaming bumisita sa mga lungga, tumama ang isang malakas na lindol sa Leyte. Ang pagyanig na may lakas na intensity 6 ay nagbunga ng pagkalamat ng mga gusali, pagkawasak ng mga school buildings, at paghasik ng takot sa mga Leyteño. Grabe, ang lakas sa lindol ah. Ganap na lindol, may dahilan naman upang taimtim na magdasal. Our Father, who art in heaven, Wala pang 6 na kilometro ang kinaroroonan ng mga lungga. Kaya nga yung isip ko ngayon, Jay, is nasa kanila eh. Kasi wala namang ibang kalamidad na dapat katakutan natin with regards sa status nila doon, sa mabutas doon, kung hindi yung lindol. Sa kagaya ng kanina na lindol na malakas, kaya nga yung isip ko, yung nado sa mga taong yun. O kung ano itong iyo kahintang din eh. Nitong Miyerkules, si Mayor Isidoro mismo ang naghatid ng mensahe mula sa Mayor. Siyempre, naka-TV yan eh. No? DNR sa grupong Romano Katoliko. Pinakinggan naman ni Lolo Quinte ang mga rekomendasyon ng DNR, subalit hindi ito nangangahulugan na kanilang paniniwalaan ito. Sa kabila ng mga babala ng DNR, naniniwala sina Lolo Quinte na ligtas ang mga lungga. Marami na nagpunta dito, mga 4 na grupo. Mismo hindi nagsabi sa amin na medyo delikado. Ang aming kinatatakutan ay mayroong nakuhang report ang DNR na mayroong tinatagong ginto dito. Kaya nagka-interest sila dito. Ay, nako. Wala eh, ganun talaga eh. Naniniwala po ba kayo na magaganap o maguguno yung mundo? Naniniwala na ako dahil nandito na ako eh. Maniniwala talaga ako kasi nandito na ako eh. Kasi nyo maliligtas kayo. Bullshit. Makakaligtas din sa awa ng Diyos na walang mangyari sa akin. Mari rin ho bang mangyari na umalis kayo dito sa lugar na ito?
Kung halimbawa sabihin hindi ligtas, sabihin ng gobyerno hindi ligtas dito, alis mo ba kayo? Hindi ako alis, dito lang ako sa ano ko, Tigas ng ulo eh, no? ay pinakatatay na. Wala, tigas talaga ng ulo. Wala tayong gagawa dyan, min. Naniniwala rin naman ako na ngayon sa year 2000, may darating sa atin na ilang pagkalang mga tol. Kaya nandito rin ako. Ay. Oh. Ay, mga kababayan ko. Monsignor, ano hong reaksyon ninyo dun sa paggamit ng Romano Katoliko nitong grupo ko? Hindi dapat. Bakit? Well, we don't want the people to think that this comes from the Catholic Church. These are, as I said, fanatics, these are superstitions, and they should not involve the official church. Ang paghahanda umano sa muling pagdating ni Kristo ay kinakailangan ng bawat tao. Subalit ang paghahandang espiritual at hindi pisikal ang mas higit na dapat na pagtuunan ng pansin. Everything has an end. But nobody knows that. Nobody knows that. Not even the angels and the saints in heaven. Totoo yun. Wala nakakaalam yun. Darating yun na parang magnanakaw eh. Sinabi sa Bible eh. Tingnan nyo ha. Darating siya na parang magnanakaw. Ibig sabihin, di ba ang magnanakaw hindi mo na expected kung ano eh, kung kailan darating, kung kailan ka mananakawan eh. Di ba? Ito, nakalagay dito sa Pahayag 16:15. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakabihis na. 'Di ba? Walang nakakaalam niyan. Yung ganyan. Ito pang isa. Merong Ayan o. Pangalawang Pedro 3:10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong, etc. etc. Talagang wala nakakaalam niyan. 'Di ba? Kasi for me, kung akong tatanungin, bakit hindi pinapaalam kung kailan yan? Kasi pwede kasing ang gawin ng tao ganito, no? Maging makasalanan tayo. Kunyari alam natin magugunaw ang mundo sa December 1, 2025. Halimbawa, yun yung nakatakda, no? Pwede kasing ang gawin ng tao, magpaka happy muna tayo sa December 1 pa naman magugunaw ang mundo eh. 'Di ba? Magsisi na lang tayo pag mga last week of November na. 'Di ba? Pwede kasing ganun ang mangyari eh. Or 'di ba? Ano pa ba ang pwedeng mangyari nun pag alam na nila? O pwedeng magkagulo, 'di ba? Katulad nung nangyayari niyan, kung ano-ano na yung mga ginagawa. 'Di ba? Only our Lord knows it. Sa bawat araw na lumilipas, nadaragdagan ng mga miyembro ng Romano Katoliko. Parami ng parami ang mga naniniwala kay Lolo Quinte. Mga taong tila ba gutom na gutom sa kasagutan sa walang katapusang mga katanungan sa buhay. Ngayon kasama namin si Pastor. Tingin mo yung ibang mga tao dapat kumuha ng ganitong lugar o pumunta dito? Oo, dahil hindi naman ito dahil yung hinahangad lang naman natin kaligtasan sa bawat isa. Ako, sa paniniwala ko dito, maliligtas din maliligtas din kami. Yung sa akin lang, kung sa akin lang yun, kung ikaw tao ay buong nagtitiwala ka sa Panginoon at binigay mo katawan mo pati buhay mo at itiwala mo sa Kanya, ay siya na yung nakaalam kung mapatawad ka o maligtas ka. Tuloy pa rin. Baka mamaya kakapukpok mo niyan, gumuho yan eh. Ito dahil hindi huligtas. Bilisan ba kayo dito? Hindi kami dahil
sinusunod namin yung mga payo ng Pangulo namin dito sa grupo na ito. So, hindi Ah, Kung hindi aalis yung Pangulo namin, hindi rin kami aalis. Habang papalapit ang Pasko at pagdating ng bagong milenyo, masarap magdiwang, pero para sa akin, para bang nahihirapan akong umiti. Kasi sinasabi... Lalo na't hindi ako nakatitiyak sa kaligtasan ng mga miyembro ng Romano Katoliko. Tila ba walang makapipigil sa grupong ito na pumasok sa mga lungga. Daan-daang buhay ang nalalagay sa panganib. di ba? Parang ticking time bomb yan eh. Okay lang sana kung halimbawa, yung off-limit sa mga bata muna yan. Siguro sa isang pagbigyan nyo na, kung December 31, papasok sila dyan. Pero kung araw-araw pinapasok yan ng kung sino-sino, pati mga bata, tapos biglang guguho yan. Yun ang problem eh. Matanaw na sana ang liwanag. Nag-uulat mula dito sa Leyte, kasama si cameraman Jojo Tagle at Juwin Soho. Jay Taruk para sa Brigada 7, reporting. Okay! Wala eh, pagka talagang panatisismo yung pinairal mo, nangyayari ang kadalasan sa religion eh. Tapos sa politics din, di ba? Nangyayari din yan eh. Kahit sa panahon natin ngayon, yung panatisismo, nangyayari na sa politics, di ba? Yan ang pinakamahirap kalaban eh. Sometimes kasi tayo mga sumusuporta, yun kasi ang mahirap eh. Pag sumuporta ka kasi sa isang bagay, kahit dumating ng time na mali na yung sinusuportahan mo, mapipilitan ka ipagtanggol eh. Di ba? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.